Mainit ang sikat ng araw sa probinsya, subalit hindi iyon alintana kay Ingrid sa pagtatanim ng kamote. Kian, diyan ka lang sa kubo ha. Malapit na akong matapos. Hintayin mo lang si Mama. Sigaw pa niya sa kanyang anak na tahimik na nakaupo sa kubo. Nakita niyang tumango at ngumiti ito sa kanya, kaya naman ay napangiti rin siya. Kailangan ko magtanim ng maraming kamote para marami na akong maani. Yung iba, malapit ko nang makuha. Nakangiting saad ni Ingrid sa sarili pagkatapos punasan ng kanyang pawis. Si Ingrid de la Paz, isang 26 na taong gulang, ay isang determinado at porsigidong single mom na naninirahan sa probinsya. Nagtatanim siya ng kamote at nagtitinda rin ng tanim ng mga gulay niya sa kanilang bakuran bilang pagkakakitaan at gagawin niya ang lahat para sa anak niyang si Kian, isang 5 taong gulang. Nang matapos si Ingrid ay mabilis siyang nagpunta sa kubo para magpasilong at uminom na rin ng tubig. Nang tingnan niya ang kanyang anak ay malawak itong ngumiti sa kanya. May problema bang anak ko? Wala naman po, Mama. Nang tingnan niya ang damit ni Kian ay marumi na ito dahil naglaro ito ng lupa kanina. Sabi ko naman sa iyo na huwag ka na maglaro ng lupa, di ba? Maraming germs sa lupa eh. Tingnan mo tuloy ang damit mo, nadumihan. Malambing na wika ni Ingrid sa anak, tsaka niya hinubaran ito para palitan ng malinis na damit. Bakit ikaw, Mama? Naglalaro ka rin naman sa lupa. Tingnan niyo nga po yung kamay niyo, sobrang dumi rin eh. Inosenteng sagot ni Kian sa kanya. Napatawa naman si Ingrid sa sinagot nito. Trabaho kasi yun ni Mama, anak. Diba, sinabi ko naman sa'yo na nagtatanim ako ng kamote para sa atin. Tumango naman si Kian sa kanya at ngumiti. Okay po. Thank you, Mama, sa pagtatrabaho para sa akin. Para sa ating dalawa. Walang anuman, Kian ko. Basta't para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Ayos ba yon? Sunod-sunod ang pagtango ni Kian sa kanya, kaya naman hinalikan niya ito sa labi at pisngi. Kumain na rin sila ng tanghalian dahil narinig na lang niyang tumunog ang tiyan ng bata. Ang dami talaga nating ulam, Mama. Talbos ng kamote, kangkong, tuyo, may kamatis pa tayo at okra. Natutuwang komento ni Kian nang makita ang kanilang baon. Siyempre naman, kapag may itinanim, may aanihin. O sige na, mag-pray na tayo para makakain na tayo. Sabay na nag-sign of the cross sina Ingrid at Kian at nagdasal para sa kanilang pagkain. Lord, maraming salamat po sa pagkain na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po dahil marami pong ulam namin ni Mama. Naway mabusog po kami at i-bless niyo po kami. Sana dumami pa po yung tanim ni Mama para marami po kaming maulam at maibenta. In Jesus' name, Amen. Dasal pa ni Kian dahilan para mapangiti naman si Ingrid. Binigyan niya ng kutsara si Kian at nagsimula na silang kumain. Hangang-hanga talaga si Ingrid sa kanyang anak dahil independent ito sa murang edad. Hindi kasi ito bine-baby ni Ingrid at sa halip ay tinuturuan niya ito hanggang sa natuto ito. Sabay pa silang napatawa nang marinig ang pagdighay ni Kian pagkatapos kumain. Thank you po, Lord, dahil nabusog po ako. Nakangising po sa salamat ni Kian sabay takip ng kanyang bibig. Ay sus, nahiya pa talaga. Natatawang tugon naman ni Ingrid dito. Nang matapos, ay nagpahinga muna sila saglit sa kubo. Tinuruan niya si Kian na magbasa dahil sa nakuhang libro na ibinigay sa kanya ng kaibigang guro. O ito, basahin mo. Turo pa niya sa salita. Iya. Basa nito, subalit nakita niyang napasimangot ang bata. Oh, bakit ka nakasimangot? Anong problema? Bakit po sa libro 3 po sila? May tatay, nanay, tsaka bata. Tapos tayo lang 2, Mama. Hindi alam ni Ingrid kung bakit bigla siya nakaramdam ng kakaiba sa kanyang dibdib. Puno ng kainosentehan si Kian, kaya naiintindihan niya kung bakit siya nito tinatanong. Ano kasi, pwede namang maging 2 lang nasa pamilya. Kasi pwede akong maging tatay mo, tapos yung mga tatay na may anak, pwede rin silang maging nanay. Kalmadong paliwanag niya rito. Napatango naman si Kian sa kanya na para bang naiintindihan nito ang kanyang sinabi. Kapag lumaki ka na, maiintindihan mo rin ako, anak. Sa ngayon,
Masaya ka namang kasama si Mama? Opo, sobrang saya ko po. Sana hindi na tayo magkalayo, Mama. Forever na po tayo magkasama, ha? Malambing na tugon ni Kian sa kanya. Oo naman anak, walang makakapaghiwalay sa atin. Magkasama tayong dalawa habang buhay. Forever. Nakangiting sagot ni Ingrid sa anak. Pagkatapos nun ay kinantahan na ni Ingrid ang anak para makatulog ito. Bumalik na rin siya sa pagtatanim nang makitang natutulog na si Kian. Nang maghapon lang napatigil si Ingrid sa pagtatanim at sobrang sakit na ng kanyang katawan. Ngunit ayaw niya itong ipakita sa anak. Ayaw niya itong mag-alala sa kanya. Ano bang pwede naming ulamin ni Kian ngayong gabi? Tanong niya sa kanyang sarili habang pauwi sila sa kanilang bahay. Nakatira sina Ingrid sa luma nilang bahay. Wala na kasi ang kanyang mga magulang habang ang isang kapatid niya ay nasa ibang probinsya kasama ang asawa at anak nito. Nang makarating sa kanilang bahay ay sinindihan niya ang lampara. Wala kasi siyang sapat na pera para magpalagay ng kuryente. Kaya naman nagtitiis sila sa madilim na gabi na tanging lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa kanila. Kailan ko kaya may bibigay kay Kian ng lahat ng pangangailangan niya? Alam kong hindi madali, Lord. Pero may tiwala ako sa iyo. Alam kong kasama ka namin sa araw-araw. Nakapikit na wika ni Ingrid. Minsan ay napapaiyak na lang siya dahil sa hirap. Subalit wala siyang magagawa. Kailangan niyang magsakripisyo at magpursige para sa kanyang anak. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para magsaing at magluto ng ulam. Buti na lang talaga tumulong ako sa pag-aani kina Sheila. May bigas kami ni Kian. Anya. Nang matapos ay nag-harvest din siya ng mga pananim niyang gulay katulad ng talong, okra, sitaw, kamatis at kangkong. Sapat lang iyon para maibenta niya, kaya naman nagpapasalamat na siya rito. Nang magising si Kian ay niliguan na niya ito at kumain na sila. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa palengke, dala-dala ang kanilang dalang gulay para ibenta. Nakahiram pa siya ng timbangan para timbangin ang mga dala niya. Gulay po, bili po kayo. Presko na at bagong pitas pa. Sigaw pa niya para makakuha ng customer. Kahit walang pwesto, ay pinag-iigihan ni Ingrid ang pagtitinda kasama ang anak niya. Kalaunan ay may bumili na sa kanya ng paninda hanggang sa naubos ito. Anong gusto mong ulam, anak? Nakangiting tanong niya kay Kian na nakahawak sa kanyang kamay habang naglalakad sila. May ulam naman po tayong kangkong sa bahay, Mama. Yun na lang po. Pwede namang dalawa ang ulam natin kasi may nabenta si Mama. Gusto mo ba ng fried chicken o pritong paa ng manok? Nagdingning ang mga mata ni Kian nang marinig ang kanyang sinabi. Pwede po ba? Baka po kasi maubos ang pera ninyo eh. Napangiti naman si Ingrid sa kanyang anak at bahagya pang ginalo ang buhok nito. Bakit naman hindi? Malawak ding ngumiti si Kian sa kanya at masaya pang naglakad. Bumili ng isang hiwa ng fried chicken at 4 na fried chicken feet si Ingrid para sa kanyang anak. Habang pauwi sa kanilang bahay, ay nakasalubong nila ang pinsan niyang si Grace. Ingrid, ikaw ba yan? Ang tagal na nating hindi nagkita. Bungad ni Grace sa kanya. Grace, oo nga eh. Mabutit nakauwi ka na ngayon. Kamusta sa Maynila? Maayos naman. Hala, ito na ba si Kian? Ang laki na niya ha. Kian, mag-bless ka kay Tita Grace dali. Utos pa niya sa bata na agad namang ginawa nito. Naku, kawaan ka ng Diyos. Teka, ano po lang trabaho mo? Alam ko namang mag-isa mo lang pinapalaki si Kian. Nagtatanim lang ako ng kamote at gulay sa bakuran, Grace. Tama. May alam akong maghahanap ng stay-in maid sa Maynila. Gusto mo? Malaki ang sahod dahil CEO at bilyonaryo ang naghahanap. Biglang napukaw ang atensyon ni Ingrid sa sinabi ni Grace. Pero paano naman si Kian? Paano kapag hindi ako makuha kapag nag-apply ako? Nag-aalalang tanong niya rito. Insan, hindi mo pa nga sinusubukan eh. Malay mo, swerte si Kian sa'yo at matanggap ka kagad. Yun nga lang, kaso wala akong pera eh. Naku, hindi problema yan. May extra akong pera, pwede kitang pahiramin. Sigurado ka ba, Grace? Natatakot kasi ako eh. Wala akong alam sa Maynila. Ay, hindi rin yun problema kasi sasamahan kita. Kailan ka ba babalik sa Maynila? Ngayong Sabado. Ano, G ka ba? Tinignan ni Ingrid si Kian na tahimik lang nakatangin
at nakikinig sa kanila ni Grace. Iniisip niya ito kung susubukan ba niya o hindi. Nakaramdam ng pag-aalangan si Ingrid dahil alam niyang malayo at hindi sila sanay sa syudad, subalit para kay Kian at para makaipon siya, handa niya itong gawin. Sige insan, susubukan ko. Baka tama ka. Si Kian ang magiging lucky charm ko. Nakangiting saan niya sa kanyang pinsan. Alis po tayo, Mama. Tanong ni Kian sa kanya at tumango naman siya rito. Oo anak, pupunta tayo ng Maynila. Mag-a-apply ng trabaho si Mama. Maynila? Maganda ba doon, Tita Grace? Oo Kian, maganda pero hindi katulad dito sa probinsya. Maraming tao ron eh. Tumango ang kanyang anak kay Grace at nang matapos ay sinabihan pa siya ni Grace na pupuntahan lang daw siya nito sa bahay sa Sabado. Insan, mauna na ako Yung sinabi ko sa'yo. Bye-bye, Kian. Paalam pa ni Grace sa kanila. Kumuway naman si Kian dito habang nagpapaalam. Lumipas ang ilang araw ay palagi nag-harvest si Ingrid sa kanyang tanim na gulay kapag may bunga para pandagdag ng allowance nila ni Kian sa Maynila. Nakapag-impake na rin si Ingrid ng kanilang mga gamit at inilagay ito sa kanyang lumang bag. Sigurado na ba talaga ako rito? Tanong ni Ingrid sa kanyang sarili habang nakatingin kay Kian na natutulog. Oo, kailangan ko. Para kay Kian at para sa kinabukasan niya. Nang sumapit ang Sabado, ay sabay na nagpunta sina Ingrid, Kian at Grace sa terminal para sumakay ng bus. Medyo mahaba rin ang biyahe, kaya naman natulog muna silang dalawa ng anak niya. Nagpasalamat na rin si Ingrid dahil buong biyahe ay hindi naglikot si Kian. Makalipas ang ilang oras ay huminto na ang bus dahil nakarating na sila sa terminal. Insan, nandito na tayo sa Maynila. Saad ni Grace sa kanya. Nagpamulat si Ingrid at bahagyang nabigla nang makita ang maraming tao. Para itong mga maliliit na langgam na busy sa kanilang ginagawa. Nasa Maynila na nga tayo. Anya, anak, nandito na tayo. Dagdag pa niya. Bumaba na tayo. Didiretso tayo sa bahay na pag-a-applyan mo. Kapitbahay lang naman to sa pinagtatrabahuhan ko. Wika ni Grace sa kanya na siyang tinanguan niya. Kaagad silang sumakay sa jeep pagkababa nila ng bus. Mabuti na lang din at hindi masyadong marami ang dinala niyang gamit para hindi siya maharapan sa pagdala nito. Hindi alam ni Ingrid kung bakit kinakabahan siya. Kasama ko ang Diyos. Hindi niya kami pababayaan ni Kian. Wika pa niya sa kanyang isipan. Pagkatapos sumakay ng jeep ay sumakay rin sila ng tricycle at nagpunta sa isang subdivision. Doon ay mas lalong kinabahan si Ingrid dahil malapit na siya sa bahay na pinag-a-applyan niya. Kaya ko to. Para kay Kian at para sa kinabukasan niya. Nakangiting sambit niya bago bumaba ng tricycle. Dito ako nagtatrabaho, Insan. Pero iatid muna kita sa bahay ni Sir. Wika naman ni Grace sa kanya habang tinuturo ang bahay na pinagtatrabahuhan nito. Huminto sila sa isang malaking bahay kung saan maganda at moderno ang disenyo. Pinindot ni Grace ang doorbell at doon mabilis na tumibok ang dibdib ni Ingrid sa kanyang nakita. Yan si Sir Kyle, Ingrid. Habang papalapit ang lalaki sa gate, ay mas lalong bumilis ang kabog ng puso ni Ingrid at hindi niya alam kung bakit sa lahat ng taong pwede niyang makita sa Maynila, ang lalaki pa ang ayaw na sana niyang mag-cruise ang landas nila. Magandang umaga po, sir. Ito po pala yung pinsan ko, si Ingrid. Mag-a-apply daw siya bilang stay-in maid. Galing pa po kaming probinsya kaya pagpasensyahan niyo na po kung magulong itsura namin. Saad pa ni Grace. Tumango at bahagyang umiti si Kyle kay Grace. At nang tingnan siya nito, ay hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang kanyang mukha. Salamat, Grace. Lumapit si Grace sa kanya at bumulong. Insan, ikaw nang bahala rito Just be yourself. May tiwala ako sa'yo at isa pa, nandito naman ang lucky charm mo na si Kian. Walang nagawa si Ingrid kung hindi ang tumango na lang sa kanyang pinsan, tsaka siya nagpasalamat dito. Pumasok na sila sa loob ng buksan ni Kyle ang gate. Naiilang pa siya sa pagtitig rito, lalo na mayroon silang nakaraan. Magandang araw po, sir. Ako nga po pala si Ingrid de la Paz. Pagpapakilala pa niya sa kanyang sarili. Gusto sana niyang hindi na lang tumuloy dahil hindi siya komportable. Subalit nang tingnan niya si Kian ay nakangiti ito sa kanya at mapupungay pa ang mga mata nito. Mag-a-apply po sana ako bilang stay-in maid ninyo. Sige, tanggap ka na. Mabilis na sagot ni Kyle sa kanya.
Napatingin siya ng diretsyo sa mga mata nito dahil hindi siya makapaniwala. Wala pang ang 1 minuto ay natanggap na siya nito. Seryoso po ba kayo? Oo, Ingrid. Seryoso ako. At may kasama ka pala. Hinigpitan ni Ingrid ang hawak sa anak niya nang tingnan ito ni Kyle. At may kasama ka pala. Pwede ko po bang isamang anak ko rito, sir? Wala po kasing mag-aalaga sa kanya sa probinsya. Siyempre naman, walang kaso sa akin. Hindi alam ni Ingrid kung bakit labis na ang pagkalabog ng kanyang dibdib habang nakatingin kay Kyle. Akala kasi niya ay hindi na sila magkikita ulit. Pumasok na tayo sa loob at ipapakita ko sa inyo ang kwarto. Nakangiting wika nito sa kanya. Tahimik lang na tumango si Ingrid sa kanyang bagong boss at bahagyang naiilang. Subalit mas lalo pa siyang nailang nang magsalita ito ulit. Naiilang ka ba, Ingrid? Dahil sa nakaraan natin. Napahinto si Ingrid sa paglalakad at napalunok pa sa kanyang laway. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi dahil ito ang iniiwasan niya. Ang sabihin ni Kyle ang tungkol sa nakaraan nila. Hindi naman, sir. Ang totoo, nakalimutan ko na nga. Ngumisi si Kyle sa kanya kaya biglang uminit ang pisngi niya. Talaga? Anong kulay ng short ko nung gabi na magkasama tayo? Navy blue na polo shirt. Mabilis niyang sagot kaya naman nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto iyon at tinampal pa ang kanyang bibig. Mahina namang tumawa si Kyle dahilan para mainis siya sa kanyang sarili. Akala ko ba nakalimutan mo na? Pero mukhang hindi pa pala. Ang bilis mong sumagot at tama pang sinabi mo. Sir, ano kasi, isang gabi lang naman tayo nagkasama bago mo ko iniwan. Mahinang sagot niya rito. Ano sinabi mo? Ang sabi ko po, nakalimutan na po natin yung nakaraan. Nandito po ako bilang maid ninyo. At wag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Hindi rin naman po malikot si Kian. Tumingin ulit si Kyle kay Kian, kaya naman kinagat niya ulit ang ibabang labi niya. Kian palang pangalan mo? Tanong nito kay Kian nang yumuko ito para tingnan ng maayos ang bata. Yes po, ako po si Kian de la Paz. Ilang taon ka naman, Kian? 5 years old po. Mabilis na sagot nito. Nakita niyang napatitig si Kyle kay Kian dahilan para kabahan siya dito. Huwag ka na magtanong kung asa ng ama niya. Please, please. Bulong ni Ingrid sa kanyang sarili. Nice meeting you, Kian. Ako pala si Kyle. Pwede mo kong tawagin Kuya Kyle. Nakangiting sagot nito sa bata. Sir Kyle na lang po. Ganyan ka rin kasi tawagin ni Mama. O sige, ikaw bahala. Nakangising tugon naman ito at bahagya pang ginulo ang buhok ng bata. Nakahinga ng maluwag si Ingrid nang magsimulang maglakad ulit si Kyle papunta sa sinasabi nitong magiging kwarto nila. Nagtataka rin siya kung bakit wala ni isang tao rito sa loob ng malaki nitong bahay. Mag-isa lang po ba kayo dito, sir? Tanong ni Ingrid nang makahinto sila sa isang kwarto. Oo, Ingrid. Pero ngayon na nandito kay ni Kian, may kasama na ako rito. Wala po ba kayong asawa? Anak? Wala, Ingrid. Single ako dahil may iniintay ako. Nakangiting tura nito sa kanya. Tumango na lang siya rito at tipid ng ngumiti. Tungkol pala sa sahod. 30,000 ang monthly income mo tapos libre na lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ingrid sa gulat habang nakatingin kay Kyle. Ang laki naman po. Hindi naman po ko magpapakain ng tigre rito, di ba? Natatawang tumango si Kyle dahil sa kanyang sinabi. Wala akong alagang tigre, Ingrid. Alam ko namang hindi madaling trabaho ng isang kasambahay. Kaya deserve mo lang ang ganong sweldo. Pero ang laki nga, sir. Sagot niya at hindi pa rin makapaniwala. Alam mo naman sigurong gagawin mo, di ba? Maglilinis, magluluto, at kung ano-ano pang household chores. Opo, kaya ko po yun lahat. Nakangiti namang tumango si Kyle sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Pero kapag may hindi ako alam, sir, magpapaturo na lang po ko kay Grace. Teka, may cellphone ka ba? Wala rin po, sir. Nahihiyang tugon ni Ingrid dito. O sige, bibilhan na lang kita mamaya. Po, seryoso po ba kayo? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro, Ingrid? Hindi naman po. Sige sir, ikaltas nyo na lang po sa sweldo ko. Regalo ko yun sa'yo. Huwag ka nang tumanggi. Walang nagawa si Ingrid kundi ang tumango na lang sa kanyang amo. Ito na pala yung kwarto niyo ni Kian. Mamaya ibibigay ko rin yung sa'yo yung susi.
Magpahinga na muna kayo dahil mukhang pagod kayo sa biyahe. Okay lang po ako, sir. Kahit si Kian na lang po ang papatulugin ko. Magpahinga ka rin, Ingrid. Bukas pwede ka na magsimula. Pero paano pong pagluluto? Ano bang sabi ko? Sabi ko nga po, bukas na po ako magsisimula. Sagot niya rito. Tumango si Kyle sa kanya at ngumiti pa. Nagpaalam na rin ito na aalis na, kaya naman nagpaalam at nagpasalamat din siya rito. Antok ka pa rin ba, anak? Opo, Mama. Pinahiga ni Ingrid si Kian sa malambot na kama ng kanilang kwarto at pinatulog ito. Inarrange naman niya ang kanilang dalang gamit sa may cabinet at bahagya siyang napangiti. Buti nilang talaga't nakita ko si Grace sa probinsya. Dahil kung hindi, nandun pa rin kami ni Kian. Tinitiis ang buhay roon. Pero rito, alam kong gagaan ang buhay namin. Kahit isa lang akong maid. Alam kong makakaipon ako ng marami para kay Kian at para sa kinabukasan niya. Nakangiti niyang wika. Subalit nawala ang ngiti niya nang maalala si Kyle. Si Kyle Marquez. Ang lalaki na kilala ko sa fiesta sa probinsya 5 taon nang lumipas. Hindi ko alam na isa pala siyang CEO at bilyonaryo. Anya, nakilala niya ito nang minsan itong nagtanong sa kanya sa kanilang probinsya. Fiesta kasi noon at ang sabi nito ay naiwan ito ng mga pinsan nito. Ang ending ay sila ang magkasama sa perya. Uminom sila, nalasing at nagpunta sa motel. Paano kapag nagtanong siya kung sinong ama ni Kian? Hindi ko pwedeng sabihin yun sa kanya. Kailangan ko itong itago sa kanya. Kinabukasan ng gabing may nangyari sa kanya ay bigla na lang siya nitong iniwan sa motel at kahit kailan ay hindi na ito nakita. At makalipas ng ilang linggo doon niya nalaman na nagdadalang tao na pala siya sa anak nila ni Kyle at iyon si Kian. Natulog na rin si Ingrid pagkatapos niya mag-arrange ng kanilang gamit ni Kian. Nang magising siya ay lumabas muna siya para tingnan ang loob ng bahay ni Kyle. Mayroon itong second floor at malawak talaga ang bahay nito. Subalit mas talo lang naganahan si Ingrid na magtrabaho. Marunong naman akong gumamit ng rice cooker, kaya hindi ako mahihirapan. Subalit itong electric stove, paano ba to? Tanong niya sa sarili nang magpunta siya sa kusina. Tuturuan kita. Napasigaw naman siya sa gulat nang biglang magsalita si Kyle mula sa kanyang likod. Ay kambing, sir, nambibigla naman po kayo. Anya habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Sorry, hindi ko alam na magugulating ka pala. Natatawa namang sagot ni Kyle sa kanya. Ito na palang cellphone mo. Dagdag pa nito at ibinigay sa kanya ang isang mamahaling cellphone. Sir, mukhang mahal po ito ah. Nakakahiya naman pong tanggapin to. Pero mas ma-appreciate ko kung tatanggapin mo, Ingrid. Maraming salamat po talaga. Wala pa akong isang araw rito pero may natanggap na akong regalo mula sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Pagubutihin ko po ang aking trabaho. Nakita niyang ngumiti si Kyle sa kanya, kaya naman ngumiti rin siya rito. Alam ko namang gagawin mo ng mabuti ang trabaho mo, Ingrid. Hindi ako nababahala riyan. Nakasave na pala riyan ng phone number ko. Sinave ko na rin sa akin yung phone number mo para kapag may kailangan tayo sa isa't isa, magtawagan na lang tayo. Nakangiting tumango si Ingrid sa kanyang boss. Sir, maraming salamat po talaga ha. Hindi niyo po alam kung gaano ko kasaya na nangyari ito, na magtatrabaho ako sa inyo. Ako rin, Ingrid. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya na nakita kita ulit. Sagot naman ni Ingrid sa kanya na siyang ikinabilis ng tibok ng kanyang puso. Napatitig si Ingrid sa mga mata ni Kyle na hindi niya mawari kung bakit nangungusap ito. Para siyang inihila nito papalapit dito, subalit iwinaksi niya ang kanyang iniisip. Oo nga pala. Ganito gamitin ang induction cooker. Saad ni Kyle sa kanya at sinimulang turuan siya sa lahat ng mga appliances na nandoon sa bahay ni Kyle. Tahimik lang na nakikinig si Ingrid kay Kyle habang nagpapaliwanag at nagtuturo ito sa kanya. Hindi rin niya maiwasang titigan ito at minsan nahuhuli pa siya nito. Matutunaw ako niyan, Ingrid. Nakangising asyar ni Kyle sa kanya dahilan para mapaubo siya. Sir, alangan namang hindi kita titigan eh. Nagpapaliwanag po kayo. Okay, sabi mo yan eh. Sagot nito sa kanya at ngumisi ulit. Napailing na lang si Ingrid dito at bahagyang nahiya. Nang matapos ay bumalik na siya sa kwarto para tingnan si Kian. Gising na ito at tahimik lang na hinihintay siya. Mama? Malambing na tawag nito sa kanya. Kanina ka pagising?
Tumango ito sa kanya habang nakasimangot. Naku, nakasimangot pa talaga. Ang cute naman ito, oh. Pahalik nga sa pisngi. Napangiti naman si Kian sa kanyang sinabi, kaya naman ngumiti rin siya rito sabay halik sa pisngi nito. Sa paglipas ng mga araw bilang kasambahay, ay tila masaya naman si Ingrid dahil alam niyang malaki ang kanyang sasahurin. Isang araw, nagulat na lang siya nang makitang maraming pinamili si Kyle. Ano pong mga ito, sir? Tanong niya rito. Mga laruan at libro para kay Kian. Po, bakit po? Dumaan kasi ako sa mall kanina tapos bigla ko naisip si Kian nang makakita ko ng mga laruan at saka children's book. Hindi alam ni Ingrid kung anong mararamdaman niya. Ikaltas niyo na lang po sa sweldo ko. Ingrid, ano ka ba? Regalo ko to kay Kian. Natutuwa kasi ako sa kanya sa tuwing nakikita ko siya. Masayahan din siyang bata kaya gumagaan ang pakiramdam ko sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Ingrid dahil sa kaba. Hindi niya alam kung bakit parang natatakot siyang malaman ni Kyle ang totoo. Ganun po ba? Kinakabahang tanong niya dito na siyang tinanguan naman ni Kyle. Kapag walang trabaho at hindi busy si Kyle ay nasa bahay lang ito. At minsan, nakikipaglaro ito kay Kian na siyang ikinatuwa ng amo ni Ingrid. Subalit minsan, hindi rin niya maiwasang mag-guilty dahil sa kanyang pagtatago. Nasaan pala si Kian? Nasa kwarto po, sir. Ipapatuloy mo na lang ang ginagawa mo, Ingrid. Pupuntahan ko lang siya sa kwarto niya. Okay lang ba? Wala sa sariling tumungo si Ingrid kay Kyle. Napangiti naman ito sa kanya dahilan para mas lalong pang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Pagkatapos maglinis ay kaagad niyang pinuntahan si Kian para tingnan kung ano ang binigay ni Kyle rito. Labis na lang ang gulat niya dahil hindi lang pala laruan at libro ang ibinigay nito. May mga sapatos at damit na ibinigay si Sir Kyle sa iyo, anak? Tanong niya sa bata nang makapasok siya sa loob ng kwarto. Opo, Mama. Ang dami nga eh. Ang bait po ni Sir Kyle. Nag-thank you rin po ako sa kanya. Nakangising sagot ni Kian sa kanya. Mabuti naman kung ganon, pero ang dami nga. Anya, nang sumunod na araw, habang naguhugas siya ng baso ay bigla na lang nagsalita si Kyle sa kanyang likuran. Ingrid. Nagulat siya at hindi inaasahang nabasag ang baso. Hahawakan na sana niya ito, subalit mabilis na hinawakan ni Kyle ang kanyang kamay. Napatitig siya sa mga mata nito na puno ng pag-aalala. Sir, sorry po. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Nahihiya siyang tumango rito at ibinaling ulit ang tingin sa mga kamay nila. Nang mapansin siya ni Kyle ay mabilis nitong binitiwan ang kanyang kamay. Sorry, hindi ko siya nasadya. Okay lang po, sir. Wala po yung kaso sa akin. Ako na magliligpit nito. Naku, hindi na po. Ako na po. Ingrid. Sir, trabaho ko naman po ito. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Bumuntong hininga si Kyle at marahan itong tumango sa kanya. Maingat niyang niligpit ang basag na baso sa lababo at kaagad itinapon sa basurahan. Habang si Kyle ay nasa kanyang tabi at tinitingnan ang ginagawa niya. Ayos na po, sir. Pasensya na po talaga, ha. Nagulat lang po ako nang bigla kang magsalita sa likuran ko. Pasensya ka na. Hindi ko alam na magugulating ka pala. Napakamot na lang si Ingrid sa kanyang batok at sabay pa silang napatawa ni Kyle. Hindi naman po kayo galit, diba? Bakit naman ako magagalit? Tanong nito sa kanya. Napailing na lang si Ingrid at ipinagpatuloy na ang paghuhugas nang magpaalam si Kyle sa kanya. Biyernes ng tanghali ay nagmop si Ingrid sa sahig. Sobra siya nag-enjoy dahil gamit niya ang magandang mop, kaya naman sobrang kintab ng sahig. Natutuwa rin siya dahil kinakantahan siya ni Kian na nakaupo sa sofa. Wow, ang ganda talaga ng boses. Komento pa niya rito habang kumakanta ito ng Twinkle Twinkle. Subalit, nagulat na lang si Ingrid nang makitang biglang nadulas ang kanyang among si Kyle. Nanlaki ang mga mata niya nang makahiga ito sa sahig. Hindi alam ni Ingrid kung maaawa ba siya sa kanyang amo o matatawa. Sir! Sigaw niya at mabilis na nilapitan si Kyle. Nang lapitan niya ito ay nakapikit si Kyle hawak-hawak ang balakang nito. Okay lang po ba kayo? Grabe ka, Ingrid. Po, bakit naman po? Masyado mong ginalingan sa pagmamop. Dahil sa sobrang kintab ng sahig, nadulos tuloy ako. Napaiwas naman ang tingin si Ingrid dito dahil natatawa siya sa kanyang amo. Nang mapansin siya nito, ay napakunot ang noo ni Kyle. Tinatawanan mo ba ako?
Natatawang tanong ni Kyle sa kanya. Hindi po sir. Pagsisinungaling niya rito, subalit ang totoo ay natatawa na talaga siya. Pinipigilan lang niya. Hindi eh. Parang pinipigilan mo lang ang sarili mo na hindi matawa. Kian, tingnan mo mama mo, ang sama. Tinatawanan niya ako kasi nadulas ako. Hindi naman makapaniwalang tumingin si Ingrid sa kanyang amo. Aba, nagsumbong ka pa talaga kay Kian, sir. Natatawang sagot niya rito. Tumayo na po kayo. Dagdag pa niya at sinimulang hawakan ang kamay ni Kyle. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ni Ingrid nang maramdaman ang malambot at mainit na kamay ng binata. Uminit din ang kanyang magkabilang pisngi nang tingnan siya nito sa mga mata, dahilan para mabilis siyang mapaiwas ng tingin dito. Sana po hindi sumakit ang likod niyo. Nahihiyang saad ni Ingrid dito. Sana nga. Natatawa namang sagot ni Kyle at nagpaalam na aakyat muna ito sa kwarto nito. Nang tingnan naman ni Ingrid ang kanyang anak, ay napatakip ito sa bibig at tumatawa. Hala, tumatawa ka rin. Susumbong kita kay Sir Kyle ha. Natatawang asar niya rito, kaya naman mabilisan nag-poker face ang bata, tsaka sabay silang tumawa ulit. Ikaw talaga anak, pero maling tawanan ng mga nadudulas na tao, okay? Tumango naman si Kian sa kanya bilang sagot. Nang linggo ay naisipang gumawa ng merienda ni Ingrid na dynamite. May nabili kasi siyang siling haba at saka lumpiang wrapper at saktong may giniling at cheese sa loob ng ref. Kumakain naman siguro ng ganito si Sir, di ba? At isa pa, hindi naman masyadong maanghang to. Anya sa kanyang isip. Sinimulan ni Ingrid ang paggawa ng dynamite, subalit dahil naubusan na siya ng ilalagay sa loob ng sili, ay hindi na lang niya iyon nilagyan. Purong sili na lang ilalagay ko at hindi tatanggalan ng buto. Gustong-gusto ko pa naman ng maanghang. Nakangiting turan niya. Nang matapos ay nagsimula na siyang mag-deep fry at niluto na niya ang ginagawa niya. Sakto nang dumating si Kyle at nakita ang kanyang ginagawa. Oh, wow, dynamite. Pahingi Ingrid. Sige lang sir, hindi naman niyo kailangan magpa... Napatigil si Ingrid sa pagsasalita nang makitang ang dynamite na purong sili ang nakain ni Kyle. Namula ang buong mukha ng kanyang boss at napanganga sa bibig nito. Ang anghang nito. Sir, puro sili lang po yan. Wala pong lamang feeling yan. Gulat na saad ni Ingrid. Labis na lang nananlaki ang mga mata ni Kyle dahil mas talo pang umanghang ang bibig nito. Napapatalon din ito dahil sa anghang, kaya naman mabilis na kumuha ng fresh milk si Ingrid mula sa ref at ibinigay iyon kay Kyle. Dali-dali naman itong ininom ng amo, habang si Ingrid naman ay hindi maiwasang matawa. Ang anghang. Sigaw pa nito matapos uminom ng gatas. Hindi ko naman po inasahan na kukuha na lang kayo bigla ng dynamite. Ayan tuloy, maling dynamite yung nakain nyo. Natatawang saad niya rito. Oo nga eh. Sana nagtanong ako. Kamot ulong sagot ni Kyle sa kanya. Ito po, tikman nyo. Wika pa ni Ingrid at biglang sinubuan si Kyle ng dynamite. Automatiko namang kumagat ang kanyang amo dahilan para mabigla siya sa kanyang ginawa. Maging si Kyle ay nagulat din habang nakatingin ito sa kanyang mga mata. Kung kanina, ang mukha ni Kyle ang namumula, ngayon ay mukha na niya. Masarap po, di ba? Nauutal niyang tanong rito. Tumango lang si Kyle sa kanya habang umunguya at nakatitig sa mga mata niya. Bakit pa ganito siya makatitig sa akin? Nakakainis. Hindi ko alam kung bakit bumibilis ang tibok ng puso ko. Saad pa ni Ingrid sa kanyang isipan at mabilis na umiwas ng tingin dito. Ipagpapatuloy ko lang po itong niluluto ko, sir. Sige, mag-ingat ka, baka mapasok ka. Makikipaglaro na ako kay Kian. Sige po, sir. Nakangiting sagot niya rito. Nang matapos siya sa pagluluto, ay inandanan niya ito at nagpunta sa sala. Nak, ano nangyari sa mukha mo? Natatawang tanong niya sa kanyang anak. Mag-isa lang ito sa sala at puno ng tsokolate ang mukha. Mama, pinigyan ako ni chocolate ng Sir Kyle eh. Ang sarap-sarap. Nasaan ba siya? Nagpunta lang po sa kwarto niya. Maya-maya pa ay bigla namang bumaba si Kyle at bahagya pang napatawa nang makita si Kian. Naku, saglit ang ako nawala. Naubos mo kagad ng chocolate. Ang sarap po kasi. Tapos nagkalat pang chocolate sa mukha mo. Sana sinamahan na lang pala kita muna rito. Nakangiting sagot ni Kyle. Lumingon naman ito sa kanya kaya naman iniangat niya ang dalang dynamite kanina.
Luto na po lahat, sir. Salamat din po sa pagbigay ng tsokolate kay Kian. Walang ano man, Ingrid. Promise, ngayon ko lang siya binigyan ng chocolate. Alam ko po, sir. Natatawang tugon niya rito. Sinimulan na nilang magmeryenda habang kay Kian naman ay lumpiang Shanghai na ginawa niya kanina. Ganito palang pakaramdam na may kompletong pamilya. May nanay at tatay na kasama si Kian. Pilit ko pa rin bang itatago yung katotohanan. Malungkot na bulong ni Ingrid sa kanyang sarili habang nakatingin kina Kyle at Kian na kumakain. Bumuntong hininga na lang siya at hinayaan na lang na mangyari ang dapat mangyari. Anak ko ba si Kian? Biglang kumpronta ni Kyle sa kanya habang nagdidilig siya ng mga halaman sa labas. Dahil sa gulat, ay nabitawan pa niya ang hose, subalit nang mapagtanto ito, ay mabilis niya itong kinuha. Hindi po. Diretsyong tugon niya rito. Napapikit si Ingrid pagkatapos dahil alam niya nagsisinungaling lang siya. Sigurado ka ba? Sir Kyle, pwede po bang kalimutan na lang po natin ang nakaraan? Nasa kasalukuyan na po tayo. Walang nagawa si Kyle kung hindi ang tumango sa kanya, kaya naman tumango rin siya rito. Subalit sa paglipas ng mga araw, ay palagi pa rin nagtatanong si Kyle sa kanya kung anak ba nito si Kian. Bakit ba ganito si Sir? Palagi siya nagtatanong sa akin na para bang gusto niyang malaman ang sagot. Paano kapag sabihin ko sa kanya na anak nga niya si Kian? Anong gagawin niya? Kukunin ba niyang anak ko sa akin? Naguguluhang tanong ni Ingrid sa kanyang sarili. Habang tumatagal ay napapansin naman ni Ingrid ang pagiging malapit ni Kian at Kyle kapag nasa bahay ang kanyang amo. Kian, dali, manood tayo ng TV. Ayan ito sa kanyang anak. Mabilis namang tumakbo si Kian papunta kay Kyle na nasa sala at umupo sa sofa. Ano pong panonoorin natin? Gusto mo bang manood ng Tom and Jerry? Yung kasi yung pinapanood ko nung bata pa ako, kagaya mo eh. Sigurado ko magugustuhan mo yun. Nakangiting sagot ni Kyle rito. Hinayaan lang ni Ingrid ang kanyang anak dahil alam naman niyang hindi iyon maglilikot. Ipinagpatuloy lang niya ang pagdadinis at nang tingnan niya ulit ang dalawa ay hindi niya maiwasang mapaluha. Ano ba yan? Parehong-parehong reaksyon nilang dalawa. Ang mga galaw nila. Magtatay nga sila. Anya, ang unfair ko sa anak ko. Ang unfair ko kay Kyle. Dagdag pa niya na puno ng lungkot. Isang gabi, napagdesisyon na ni Ingrid na kausapin si Kyle at sabihin ang totoo rito. Sir, pwede po ba kayong makausap? Tanong niya nang makita ito sa balkonahe habang umiinom ng tsaa. Ingrid, oo naman. Tungkol ba siya? Lumapit si Ingrid sa kanyang amo at umupo sa tabi nito. Alam ko magagalit ka sa sasabihin ko. Pero hindi ko na kasi matiis. Kinakain ako ng konsensya at guilt ko. Anak mo si Kian. Ikaw ang ama niya. Siya ang bunga ng isang gabing pagsasama natin. Nakatitig lang si Kyle sa mga mata niya at tila pinoproseso ang kanyang sinabi. Gusto ko mag-sorry sa'yo kasi tinago kong totoo. Gusto ko mag-sorry kasi pinilit kong magsinungaling. Kahit ilang beses mo na akong tinatanong. Sorry, sir. Hindi alam ni Ingrid kung bakit bigla siyang napaluha. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib, subalit mabigat pa rin ang pakiramdam niya. Nang tingnan niya si Kyle, nagulat siya nang makitang tumutulo ang mga luha nito. Tama nga ako. Tama ang hinalo ko nung unang beses ko nakita si Kian. Kahit hindi ko siya kamukha, alam ko sa kaloob-looban kung anak ko siya, Ingrid. Naramdaman ko yung lukso ng dugo eh. Habang tumatagal, napapansin kong pagkakapareho namin ni Kian. Pareho kaming may allergy sa peanut butter. Gustong-gusto namin ng sopas na maraming luya. Pati nga kinikilos namin, parehong-pareho. Alam mo bang kahit nakakati akong ipa-DNA test, kaming dalawa ni Kian, ay hindi ko ginawa. Dahil nire-respeto kita bilang ina niya. Dahil alam kong may rason ka para hindi sabihin sa akin ng totoo. Sa tuwing nakikita ko si Kian, nalulungkot ako. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang halikan sa pisngi. Gusto ko siyang makasama bilang isang ama niya. Pero alam kong hindi pwede dahil ikaw ang iniisip ko. Kung ano magiging reaksyon mo. Ingrid, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya na sinabi mo na sa akin ng totoo. Hindi mo na tinatanggi na ako ang ama ni Kian. Pero maiintindihan ko kung may galit ka sa akin. Mayroon nga. Matindi.
Subalit itinago ko lang. At hindi ko na yun inisip dahil alam ko nandyan ang anak ko. Matapang na sagot ni Ingrid. Pero bakit ka galit sa akin, Ingrid? Bakit ako galit sa'yo? Hindi mo ba talaga alam ang ginawa mo, Kyle? Iniwan mo ako sa pension house kinabukasan nun. Anong gusto mong maramdaman ko? Maging masaya ako kasi may nangyari sa atin nung gabing yun. Hindi kita iniwan, Ingrid. Hindi kita iniwan nun. I even left a letter na iniwan ako sulat nun na babalik ako kagad. At sana hintayin mo ako. Napahinto sa kanyang narinig si Ingrid. Nakita niya ang sunod-sunod na pag-agos ng mga luha ni Kyle. Wala akong nakitang sulat, Kyle. Ni isa wala akong nakita nun. Sarili ko lang nahubot-hubad. Nung bumalik ako sa pension house, nakita ko ang sulat sa ilalim ng kama. Akala ko nabasa mo yun, Ingrid. Akala ko nasa banyo ka lang. Naliligo at nanghihintay sa akin. Pero wala. Wala ka dun. Wala nang babaeng nakasama ko sa gabing hindi ko makakalimutan. Hinanap kita pero hindi kita makita. Hinintay kita nun. Hindi alam ni Ingrid kung anong mararamdaman niya. Halo-halo at hindi siya sigurado rito. Sa tingin mo ba talaga, katulad ako sa mga ibang lalaki? Hindi, Ingrid. Dahil ni minsan hindi ako nakapag-girlfriend kasi hinintay kita. For the last 5 years, pinapahanap kita. Hindi ko alam magsasabihin. Totoong sinasabi ko sa iyo, Ingrid. At kahit kailan, hindi ako magsisinungaling. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya na nakita ulit kita nung kasama mo si Grace. Akala ko kasi imposible nang makita kita pero hindi. Diyos nang gumawa ng paraan para magkrus ang landas natin. Walang masabi si Ingrid kaya naman nakatitig lamang siya sa mga mata ni Kyle habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At kung maaari, pwede ka bang sumunod sa akin? May papakita ko sa'yo. Tumango si Ingrid kay Kyle. Nagtaka siya kung bakit nagpunta sila sa study room nito at may pinindot na libro sa bookshelf. Nung bumungad sa kanya ang isang sikretong pinto, naunang pumasok si Kyle sa loob at nang siya ang sumunod ay nagulat siya sa kanyang nakita. Bakit punuto ng mukha ko? Tanong niya rito. Ito ang mga paintings ko na tanging ikaw lang ang laman. Ikaw ang piyesa ko, Ingrid. Maraming paintings ang nasa loob ng kwarto at puno iyon ng mukha niya. At ang mga bagay nito, mula sa mga alahas, bulaklak at mga damit. Ito ang mga bagay na gusto ko sanang ibigay sa iyo. Ganun na lang ba kalaki ang pagkagusto mo sa akin? Isang gabi lang tayong magkasama. Sa fiesta kung saan naligaw ka. Bakit, Ingrid? Kailangan pang magsama tayo ng matagal para masabi kong gusto kita. Hindi ako nagsisi na nagtanong ako sa iyo noon. Hindi ako nagsisi na iniwan ako ng mga pinsan ko noon. At mas lalong hindi ako nagsisi na nakasama kita sa gabing yun. Sobrang saya ko ng gabing yun. Napumasyal tayo sa perya, nagpunta tayo sa plaza, lahat ng ginawa natin. Bakit ka ganyan? Bakit mo pinapabilis ng tibok ng puso ko? Saad ni Ingrid habang umiiyak. Kasi totoong sinasabi ko. At alam mo yun, Ingrid. Napaiwas ng tingin ang dalaga dahil sa sinabi ni Kyle. Subalit mas lalo pang tumibok ang kanyang puso nang dahang-dahang lumapit ang binata sa kanya. Anong ginagawa mo? Hindi siya sinagot nito at sa halip ay niyakap siya bigla ni Kyle. Hindi nakagalaw si Ingrid dahil sobrang higpit ng pagkakayakap ni Kyle sa kanya. Gustong-gusto na talaga kitang yakapin, Ingrid. Kung alam mo lang, pinipigilan ko lang ang sarili ko. Pero ngayong alam ko ng totoo, hindi ko na napigilan. Wika ni Kyle sa gitna ng kanilang pagyayakapan. At alam mo bang kinuha kita kagad nung sinabi mo mag-a-apply ka sa akin? Kasi ayaw na kitang mawala pa. Hindi ko kaya. Gusto ko makabawi sa iyo at sa anak natin. Kumala si Kyle sa pagkakayakap sa kanya at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Magsimula tayo, Ingrid. Pwede ba? Gusto kong bigyan ng kompletong pamilya ang anak natin. Manliligaw ako sa iyo. Bumuhos ang mga luha ni Ingrid habang nakatingin sa mga mata ni Kyle. Gusto ko ring bigyan ng kompletong pamilya ang anak natin, Kyle. Kung alam mo lang na nasasaktan ako sa tuwing tinitingnan niya mga bata na may tatay, masakit para sa akin. Pwede ba akong manligaw sa iyo? Bakit pa kailangan manligaw? Baka makuha ka pa sa Hindi natuloy ni Ingrid ang pagsasalita dahil bigla na lang siyang hinalikan ni Kyle sa labi. Gumanti rin siya ng halik dito
hanggang sa lumalim ang kanilang paghahalikan. Pareho silang hinihingal pagkatapos, habang si Ingrid naman ay nakaramdam ng hiya dahil sa kanyang ginawa. Nahihiya ka ba? Natatawang tanong ni Kyle sa kanya, kaya naman tiningnan niya ito ng masama. Bakit hindi? Gumanti ako ng halik sa'yo eh. Ibig sabihin ba nun? Sinasagot mo na ako? Hindi ka naman nanligaw. Hindi mo rin naman ako pinapayagang manligaw. Ano bang silbi nun eh? May cute na tayong anak. Nakangiting sagot ni Ingrid dito. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Kyle at pilit tinitingnan ang emosyong nandoon. Puro, totoo, at puno ng sinseridad. Saad pa ni Ingrid sa kanyang isipan. Paano natin sasabihin kay Kian ng totoo? Ako nang bahala. Bukas magluluto ako ng maraming ulam para sa ating tatlo. Okay lang ba yun? Nakangiting tumango si Kyle sa kanya at hinawakan ng isang kamay niya. Bakit naman hindi? Simula ngayon, hindi na kita kasambahay. Kundi katuwang na sa buhay. Ang galing mong magpakilig. Baka ginagawa mo na yun sa ibang babae ha. Hindi nga ako namamansin ng mga babae kung hindi kailangan eh. Walang ibang pumukaw ng atensyon ko. Ingrid, ikaw lang. Tumigil ka nga riyan. Nakakainis yung sinasabi mo. Naiinis ako kinikilig. Pang-aasar ni Kyle sa kanya. Kyle, ano ba? Natatawang sagot niya rito. Muli siyang hinalikan ni Kyle sa labi, sabay sandal sa balikat nito. Sabay nilang pinagmasdan ng mga paintings na nasa loob at hindi pa rin mapigilan ni Ingrid na mamangha. Isang beses lang tayo nagkita. Bakit parang sa ulo mong mukha ko? Tanong pa niya rito. Dahil ganyan kita ka gusto. Tumata ka sa isipan ko. Lalo ng buong mukha mo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakakita ko. Tuyo na rin ang mga bulaklak na nandito. Naalala ko pa yung araw kung kailan tayo una nagkita. Kaya buwan-buwan palagi ako bumibili ng bulaklak. Nagbabaka sakaling maibigay ko sa'yo kapag nagkita tayo. Pero hindi. Subalit worth it naman lahat ng paghihintay ko. At pangako Ingrid, ibibigay ko sa inyo ni Kian ang lahat ng pangangailangan at kagustuhan ninyo. Nakangiting tumango si Ingrid kay Kyle at mas lalo pang hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Matulog na tayo. Baka magising si Kian tapos wala ako sa tabi niya. Hindi ba pwedeng sa kwarto tayo matulog? Kasama ang anak natin. Gusto mo bang maistorbo ang tulog ni Kian? Bukas na lang. Matamis nang ngumiti si Kyle sa kanya at hinalikan ang kanyang noo. Hinatid pa siya nito sa kanilang kwarto. Good night Ingrid. Sweet dreams. Sana mapanaginipan mo ako. Ngiting saad ni Kyle sa kanya. Ewan ko sa'yo. Good night Sir Kyle. Sweet dreams. Anong Sir Kyle? Kyle na lang o pwede ring baby. Papasok na ako sa loob. Bye. Natatawang sagot niya rito. Napangiti naman si Ingrid nang tingnan niya si Kian na mahiming na natutulog. Habang yakap-yakap nito ang unan. Magiging mas masaya ka na anak. Kompleto na tayo. Hinalikan niya ito sa noo at humiga na. Bago matulog ay nagdasal pa siya at nagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng nangyari ngayong araw. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para magluto ng maraming pagkain para sa kanyang mag-ama. Alam ko magugustuhan nilang lahat ng ito. Maya-maya pa ay sabay na nagpunta sina Kian at Kyle sa hapag. Kinuha kasi ni Kyle ang bata mula sa kwarto nila. Good morning. Malawak ng ngiting bati ni Ingrid sa kanyang dalawa. Mas lalo pa siyang napangiti nang makitang sabay nang umiti sina Kian at Kyle sa kanya. Good morning, Mama. Good morning Ingrid. Kain na tayo? Nang makalapit si Kian sa hapag ay nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Wow, ang dami naman po nito, Mama. Para sa atin po lahat ng ito. Oo anak, pero bago tayo kumain, may sasabihin pala si Mama sa'yo. Tumango si Kian sa kanya kaya naman napatingin siya kay Kyle. Makinig ka ng mabuti ha. Si Kyle, siya ang papa mo. Saan tatay mo anak? Si Sir Kyle po ang papa ko. Lumuhod si Kyle sa harap ni na Ingrid at hinawakan ang kamay ni Kian. Papa nang itawag mo sa akin, Kian. Hindi na Sir Kyle. Ako ang papa mo. Sabay na napaluha si na Ingrid at Kyle nang makitang umiiyak ang anak nila. Bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba? Hindi mo ba gusto? Sunod-sunod naman ang pag-iling ni Kian sa tanong niya at mas lalo pang umiyak. Niyakap niya ito at pinasali rin siya. Si Kyle. Masaya po ako, Mama.
Masayang masaya po ako. Mas lalo pang napaluha si Ingrid dahil nagigilty pa rin siya sa pagtatago ng totoo. Hindi lang kay Kyle kundi pati na rin sa anak niya. Sana mapatawad mo si Mama ha? Dahil hindi ko agad sinabi sa'yo. Sorry. Mama, di mo naman kailangan mag-sorry. Masayang masaya po talaga ako. Papa? Tumingin si Kian kay Kyle na tumatango sa kanya. Tama nga. Papang itawag mo sa akin, anak. Simula ngayon, isa na tayong pamilya. Ang lahat ng gusto mong gawin, gagawin natin. Hindi kita tatanggihan. Wika niya sa kanyang anak. Niyakap ni Kian si Kyle kaya naman nakangiting pinagmasdan iyon ni Ingrid habang umaagos pa rin ang mga luha niya dahil nasa tuwa. Deserve natin kumain ng marami at masarap na pagkain. Kain na tayo? Aya pa niya sa dalawa at sabay itong tumango sa kanya. Sabay silang nagdasal at pagkatapos ay kumain na sila. Gusto mo bang mamasyal ngayon sa mall? Nakangiting alok ni Kyle sa kanila. Nakita naman ni Ingrid na lumaki ang mga mata ni Kian habang nakatingin sa ama nito. Pwede po ba, Mama? Oo naman anak. Pagkatapos nating kumain, maghahanda tayo. Yay! Ang saya-saya! Natutuwang sagot ni Kian kaya naman napatawa sina Ingrid at Kyle. Masayang masaya si Kian nang makasakay sila sa sasakyan ni Kyle habang papunta sa mall. Lahat ng gusto ni Kian, ibili natin. Okay ba yun? Nakangiting tanong ni Kyle habang nagmamaneho. Huwag mo masyadong i-spoil ang anak mo. Hindi naman sa ganun. Natigilan naman si Ingrid sa tinawag ni Kyle sa kanya. Anong tinawag mo sa akin? Me, short for mommy. Hindi maiwasan ni Ingrid na mapangiti at umiwas ng tingin dito. Kinikilig. Gusto mo pala ah. Pwede mo naman akong tawaging D. Okay, D. Mabilis na sagot niya rito. Napahagalpak na lang siya ng tawa nang makitang namula ang buong mukha ni Kyle. Oh, mukha ikaw ang kinilig. Natatawang sagot niya rito. Nang makarating sila sa mall ay enjoy na enjoy nila ang pamamasyal, pamimili at pagkain ng iba't ibang pagkain na gusto ni Kian. Sana pala, noon ko pa sinabi sa kanilang dalawang totoo. Ang saya-saya nila. Bulong pa ni Ingrid sa kanyang sarili habang nakatingin sa mag-amang naglalaro. Okay ka lang ba? Tanong ni Kyle sa kanya nang mapansin siya nitong nakatulala. Oo naman, okay lang ako. Sa katunayan, masayang masaya ako. Sana pala noon ko pa sinabi sa inyong totoo. Sorry Kyle. Mia, alam ko naman na may dahilan ka. Okay na yun. Kalimutan na natin yun. Ang importante ang kasalukuyan at ang future natin. Naniniwala naman kasi ako na may perfect time ang lahat. Nakangiting tumango siya rito at napapikit pa ng halikan ng kanyang noo. Sumali siya sa dalawa na maglaro na siyang ikinatuwa naman ni Kian. Sa paglipas ng mga araw ay tila mas gumanda pa ang buhay ni Ingrid at Kian dahil alagang-alaga sila ni Kyle. Di, alam mo ba, araw-araw ka nalang may binibili para sa amin ni Kyle. Hinay-hinay ka naman. Hayaan mo muna ako. Gusto kong bumawi sa inyo ni Kian. Pwede ka namang bumawi ng quality time, di ba? Oo, pero gusto ko rin kasing may maibibigay ako sa inyo ng anak natin. Hindi kumibo si Ingrid dito at nagtikitang hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Kyle. Niyakap naman siya nito at nilambing. Okay po, hindi na. Magkaplano na lang ako ng kung anong gagawin natin. Okay ba yun? Ngiting success si Ingrid habang tumatango ito kay Kyle. Niyakap siya ng mahigpit nito at hinalikan pa sa labi. Araw-araw ay palaging may ginagawang activity sina Ingrid, Kyle at Kian katulad ng pagdodrawing, pagkipaint, paggawa ng mga bracelet at necklace beads at paggagarden na siyang kinutuwa ng anak nila. Ayun ay magbe-bake tayo. Sinong gusto kumain ng cookies? Sabay na nagtaas ng kamay sina Ingrid at Kian sa naging tanong ni Kyle. Alam mo pala kung paano mag-bake? Oo, Mi. Yun atang naman ako kay Mommy. Kahit wala na siya ngayon, may naman na naman ako sa kanya. Sinimulan na nila ang pagbe-bake pagkatapos inihanda ni Kyle ang lahat ng mga ingredients. Mama, tingnan mo may harina sa ilong ni Papa. Natatawang saad ni Kian sa kanya. Pinahiran din siya ng harina sa ilong ni Kyle, kaya naman ay mas lalong natawa si Kian. Pagkatapos nito, ihahalo lahat. Oo, Mi. Lagyan natin ng chocolate bits tapos mag-scoops tayo nito. Gusto mo mong scoop, Kian? Opo, Papa. Masayang pinagmasdan ni Ingrid ang dalawa
habang naglalagay ito ng chocolate bits sa hinalo nila. Nang matapos ay nag-scoop na ito at inilagay sa baking tray. Ako na magliligpit dito, Di. Punta na muna kayo ni Kian sa sala. Nakangiting tumungo si Kyle sa kanya sabay halik sa kanyang pisngi. Malawak naman ang ngiti ni Ingrid habang pinupunasan ng mesa. Maya-maya pa ay tumunog na ang oven. Hudyat na luto na ang cookies. Ayan, luto na. Kinuha iyon ni Kyle mula sa oven habang si Kian ay pumapalakpak dahil sa excitement. Pwede na po bang tikman, Papa? Oo anak, sabay nating tikman ng mama mo. Nag-cheers pa sila bago kumain. Napasayaw naman si Kian nang matikman ito na siyang ikinatuwa ni Kyle. Thank you sa lahat, Di. Walang anuman, Mi. Para sa inyong dalawa ni Kian, gagawin ko ang lahat. Ipinagpatuloy nila ang pagkain ng cookies at nanood pa sila ng Tom and Jerry na paborito na ni Kian ngayon. Isang araw ay napagpasyahan nila Kyle at Ingrid na dalhin sa malaking playgrounds si Kian para maglaro ito. Gusto mo mag-slide kayo ni Papa? Tanong niya rito na mabilis namang tinanguan ng bata. Sinamahan iyon ni Kyle at tuwang-tuwa naman si Kian sa pag-slide. Habang si Ingrid naman ay nakaupo sa swing. Di, bibili muna ako ng tubig ha. Nauuhaw kasi ako eh. Paalam pa niya rito. Oo, Mi, ingat ka. Hindi naman gaanong malayo ang tindahan sa playground. Subalit natagalan si Ingrid dahil medyo marami-rami ang bumili. Nang makabalik siya sa playground ay nagtaka siya kung bakit wala na sina Kyle at Kian sa slide. Nasaan kaya sila? Kyle? Kian? Sigaw pa niya, subalit hindi niya makita ang mga ito. Nasa kotse rin ang mga cellphone nila ni Kyle, kaya naman imposibleng makontak niya ito. Hindi naman sila nawala, di ba? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi alam ni Ingrid kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Paano kapag may nangyaring masama sa kanila? O paano kapag lumayo sila sa akin? Saan ko sila hahanapin? Tanong niya ulit sa sarili at nagsimula ng maluha. Nanginig ang buong katawan ni Ingrid habang naglalakad at hinahanap sina Kyle at Kian. Takot na takot siya dahil baka kung ano na ang nangyari sa dalawa. Ang saya-saya pa nilang dalawa nung umalis ako eh. Naiiyak na saan niya habang patuloy pa rin sa paglalakad. Nang makaramdam ng pagod ay umupo siya sa isang bench at doon ipinagpatuloy ang pag-iyak. Mi, nandito ka lang pala. Puno ng pag-aalalang wika ni Kyle nang makita siya nitong nakayuko. Nang iangat niya ang tingin dito ay mas lalo pang lumambot ang ekspresyon ni Kyle sa kanya. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya habang si Kian naman ay hinawakan ng kamay niya. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Akala ko iniwan niyo na akong dalawa. Takot na takot ako, Kyle. Hinahanap ko kayo pero hindi ko kayo nakita. Sinamahan ko lang ang anak natin na magbanyo. Tapos pagkarating namin sa slide, wala ka dun. Pati sa tindahan. Mama, wag ka na pong umiyak. Nandito na po kami ni Papa. Malambing namang wika ni Kian sa kanya. Tumango siya rito at niyakap ang bata. Maging si Kyle ay niyakap din siya. Akala ko talaga, iniwan niyo na ako. Hindi ko alam ang gagawin kapag nawala at nawalay si Kian sa akin. Naiiyak pa rin niyang saad. Mi, hindi mo mawawala si Kian. Kasama mo siya palagi. Kahit hindi na ako kasali, basta palagi mong kasama ang anak natin, okay? Ayoko rin mawala ka sa akin. Hindi ko alam ang gagawin kanina tapos nagsimula na akong umiyak. Sorry. Mi, hindi mo naman kailangan mag-sorry. Wala kang kasalanan. Sorry din. Sa susunod, hindi na natin iiwan ng mga cellphone natin sa kotse, ah. Tumango siya kay Kyle at hinawakan ng isang kamay niya. Mama, gusto kong bumili ng ice cream para gumaan ang pakiramdam mo. Malambing na suwestyon ni Kian sa kanya. Ngumiti siya sa kanyang anak at niyakap iyon. Oo, bibili tayong tatlo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ay tutok na si Kyle sa kanilang dalawa ni Kian, lalo na sa kanya. Nagpatuloy ang masaya nilang buhay na ipinagpapasalamat niya sa Panginoon. Ngunit, nang sumunod na araw ay napapansin ni Ingrid na palaging busy na si Kyle. Baka marami lang siyang ginagawa sa kumpanya niya. Dapat ko siyang intindihin. Wika niya sa sarili, subalit hindi rin niya maiwasang maghinala. Pero hindi, may tiwala ko kay Kyle. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Kinaumagahan ay minatanggap na bulaklak si Ingrid. Malawak pa ang ngiti niya nang makitang galing iyon kay Kyle. Aba, may bumabawi ah.
Komento pa niya pagkatapos amuyin ng bulaklak. Bigla namang lumapit si Kian sa kanya at may ibinigay sa kanyang sulat. Ano to anak? Bigay po ni Papa. Nakangiting sagot nito sa kanya. Nang buksan niya iyon ang sulat na iniwan ni Kyle sa kanya 5 years ago sa pension house. Hindi naman niya maiwasang maluha at matuwa dahil hindi naman niya alam ang trip nito. Ito palang sinulat niya. Umalis lang siya kasi bumili siya ng pagkain namin. Pero ako namang si tanga noon, akala iniwan niya. Maya-maya ay tumawag si Kyle sa kanya, kaya naman mabilis niya itong sinagot. Good morning, Mia. Nagustuhan mo bang binigay ko? Oo, Di. Thank you, Rito. Good morning din. Pwede ba kitang ayaing lumabas mamaya? Bakit ka nag-aaya sa tawag? Sana inaya mo ko kanina. Mahimbing kasing tulog mo eh. Ayaw kitang istorbohin. Ako lang bang aayain mo? Paano ang anak natin? Sinabihan ko na si Grace. Umayag naman siya. Talaga? Sige. Susunduin kita mamayang 5 ah. I love you. Ingat kayo ni Kian dyan. Mahal din kita, Kyle. Ingat sa trabaho. Nakangiting sagot niya rito. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Ingrid sa hindi malamang dahilan. Subalit masaya siya para sa relasyon nilang dalawa ni Kyle. Nang mag-alas-3 ng hapon ay nagpunta na si Grace sa kanilang bahay at sinabing ito na ang magbabantay kay Kian. Hindi ito abala, Insan. Gusto ko rin makasama si Kian eh. Namiss ko siya. Ang tagal namang nating hindi nagkita kahit pagkapit-bahay lang naman tayo. Natatawang saad nito sa kanya. Oo nga eh. Pero maghahanda na muna ako ha. Okay lang ba? Walang kaso sa akin yun. Take your time. Enjoy mo ang oras mo dahil akong bahala sa anak mo. Maraming salamat talaga, Grace. Mabilis na naligo at nag-ayos si Ingrid para sa kanilang date ni Kyle. Nang mag-alas 5 ay saktong dumating na si Kyle. Wow, ang ganda mo talaga. Komento pa nito nang makita siya. Ay nako, nambola ka pa talaga. Totoo kaya, Mi? Tara na. Tara na. Sina Grace at Kia nasa kwarto, naglalaro. Tumango si Kyle sa kanya at hinawakan ng kanyang baywang habang naglalakad sila palabas ng bahay. Tahimik lang na nagmamaneho si Kyle at minsan ay napapatawa pa sa tuwing tatagpo ang kanilang mga tingin. Nang makapasok sila sa isang mamahaling restaurant, ay nagulat siya dahil wala ni isang tao roon maliban sa kanilang dalawa. Di, bakit parang tayo lang dito tapos ang dilim pa? Nag-snap si Kyle sa kanyang dalawang daliri at bumungad sa kanya ang napakagandang setup ng lugar. Subalit ang mas nagpabilang sa kanya ay ang nakakita niya sa pader. Will you marry me? Tanong ni Kyle sa kanya nang ibaling niya ang tingin dito habang nakaluhod. Bigla na lang nangilid ang luha ni Ingrid habang nakatingin sa lalaking mahal niya. Oo, bakit naman hindi? Pakakasalan kita, Di. Sagot pa niya rito. Mabilis na sinuot ni Kyle ang singsing sa isa niyang daliri at hinalikan siya nito sa labi. Nabisi ako dahil dito. Nakangising saad ni Kyle. Nakarinig naman sila ng palakpak mula sa kanyang likuran. Doon nila nakita sina Grace at Kian na nakangiting nakatingin sa kanilang dalawa. Kian, Insan! Naluluhang saad ni Ingrid habang papalapit ito sa kanila. Congrats, Insan! Congrats, Sir Kyle! O siya, maiwan ko na kayo ha? Nakangiting wika ni Grace sa kanila. Maraming salamat sa pagdala sa anak namin dito, Grace. Wala yun. See you. Bye! Kumaway pa si Kian kay Grace bago ibaling ang tingin sa kanya. Ikakasal na kayo ni Papa, Mama. Nakangiting tumango si Ingrid sa kanyang anak, tsaka niya ito hinalikan sa labi. Nang matapos, ay masaya nilang pinagsaluhan ang pagkaing inihanda para sa kanila. Hindi nagtagal ay nagpakasal sina Ingrid at Kyle sa private resort na pagmamay-ari ng binata. Isa itong private wedding na dinaluhan ng konting bisitang malapit sa kanilang dalawa. Kasama rin si Kian sa kanilang honeymoon kung saan ay nagpunta sila ng Japan. Thank you, Di. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa amin ni Kian. Mahal na mahal kita. Walang anuman, Mia. Palagit palagi, kayo lang ni Kian ang importante sa akin. At sa magiging baby natin soon. Kalaunan ay binayaan ng anak na babae sina Ingrid at Kyle. Sobrang saya naman ni Kian dahil meron na siyang kapatid. Promise po, magiging mabuti po akong kuya kay Kylie. Tutulong po ako sa pag-aalaga sa kanya. Nakangiting saad ni Kian sa kanila paglabas nila sa ospital.
Lumaking mabait at mapagmahal ang mga anak ni na Ingrid at habang buhay siyang magpapasalamat sa Diyos sa buhay na mayroon siya ngayon. Ang bait at ang buti talaga ng Diyos. Maraming salamat po. Kontento na siya sa kung anong meron siya at buong buhay siya magpapasalamat sa kakaibang ligaya. Ang kwento ni na Ingrid at Kyle ay umiikot sa kapangyarihan ng katotohanan, pagpapatawad at ang tadhana ng tunay na pag-ibig. Ipinapakita nito na kahit gaano katagal ito na itago ang isang iskreto, ang katotohanan ang tanging magpapalaya sa ating nararamdaman at magbibigay daan sa tunay nating kaligayahan. Sa kabila ng mga taon ng pangungulila at maling akala, gaya ng hindi nakitang liham ni Kyle, pinatunayan sa kwento na kung ang dalawang tao ay nakatadhana, gagawa ang pagkakataon ng paraan para sila ay muling magtagpo. Bukod dito, pinapakita rin sa kwento ang halaga ng responsibilidad at sakripisyo ni Ingrid bilang magulang. Ang determinasyon niyang mamasukan bilang katulong para kay Kian ay isang pagpapakita ng pagmamahal niya sa anak. Sa kabilang banda, ang pagtanggap at pagbawi ni Kyle sa kanyang mga pagkukulang ay nagturo sa atin na ang pagkakamali sa nakaraan ay maaaring ituwid sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at tapat na intensyon sa kapwa. Sa huli, itinuturo sa kwento na ang pamilyang binuo sa pag-ibig at katapatan ay higit na matatag sa kahit anumang kayamanan. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli.